Sabi dito ni Bro ano tawag to? J. De La Cruz. Sabi niya dito, pakitanong bro kung totoo ba yung sinasabi ng matatanda na kapag naghagis, naghagis ng kahit ano kapag madilim ay nakakatama ng mga espiritu at babawian kanila. Tama ba na maaring matamaan ang isang espiritu? Bro Romer? Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Pakitanong bro kung totoo ba yung sinasabi ng matatanda na kapag naghagis, naghagis ng kahit ano kapag madilim ay nakakatama ng mga espiritu at babawian kanila. Tama ba na maaring matamaan ang isang espiritu? Bro Romer? Bakit naman sila matatamaan na espiritu man sila? So yun ang ano natin na kalimitan talaga ng mga albularyo, galing yan sa albularyo eh. Sabi nila na naapakan mo kasi yung pinggan ng duwende kaya ka meron kang pilay. So ang tanong, bakit nagkakapinggan yung mga duwende? Tapos bakit nila saan-saan lang nilalagay? O meron naman sila, kung meron silang sariling bahay, bakit di doon nila nilagay? So yan ang mga paniniwala ng mga matatanda natin na galing din sa mga albularyo. So sabi nila na uh, kapag ganoon daw nasasaktan sila. So ang tanong, bakit nasasaktan? Yung mga tabi-tabi kasi naaapakan daw natin yan sa daan. Sino namang tamang pag-iisip na doon ka sa daan uupo tapos maanuhan ka, for example diwende, for example, tapos uh, maapakan, nasasaktan sila. So yan, mga pamahiin na po yan. So una, tanggalin po natin yung mga pamahiin kasi delikado po yan sa ating pananampalataya kasi meron tayong mababasa yung mga na letra por letra about pamahiin. So basahin natin bro yung Deuteronomy 18:10, yung sa Biblia bro, makikita natin yan. Biblia sa 10 to 14. Huwag makakasumpong sa inyo ang sinumang nagpaparaan sa apoy ng kaniyang anak na lalaki o babae, unang huhula o nagmamasid ng mga pamahiin o engkantador o ng manggagaway manggagaway o Sunod bro, engkantador ng mga 14. Hanggang 14 bro. Sige po. O engkantador ng mga ahas o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu o mahiko o sumasangguni sa mga patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon, at dahil sa mga karumaldumal na ito ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Ikaw ay magpapakasakdal sa Panginoon mong Diyos, sapagkat ang mga bansang ito na iyong aariin ay makikinig sa kanila na nagmamasid ng mga pamahiin at ng mga manghuhula, ngunit tungkol sa iyo ay hindi pumayag ang Panginoon mong Diyos na gawin ito. Okay, so klarong-klaro nandyan na nagmamasid ng mga pamahiin. So yung mga pamahiin natin na kalamitan na sinusunod natin sa mga matatanda, yung tabi-tabi po, kasi yung tabi-tabi, yung
parang pag-respeto yon sa kanila. Grabe yung grabe ang occult contamination doon. Kasi bakit tayo rirespeto sa mga fallen angels? Kaya nga, yung iba na mga matatanda o mga albularyo, anong ginagawa nila? Kasi nakikita nila yan. Kasi open yung psychic ability nila, yung third eye. So, anong ginagawa nila? So, nilalagyan nila ng mga yung mga pagkain, yung mga punong kahoy. Kasi alam nila nakikita nila Kaya nga, kapag the more na ginagalang nila, yung mga demonyo, yung mga fallen angels, the more grabe ang kapit ng mga demonyo doon sa kanila. Kaya nga, pinagbabawal talaga ng Biblia na lahat ng mga albularyo, mga mananawas, yung mga manggagawa, mga mananawas, yung mga manghuhula, yung mga sumusunod sa mga pamahiin ay kinasusuklaman sa Diyos. Kahit na nga yung mga anting-anting, mga agimat, kung babasahin mo din sa iba na ito din yung sa magandang balita Biblia sa ganito pa rin na na chapter at saka verses, meron dito na sinasabi ang mga bansang iyon ay sasakupin, ay sumusunod sa mga manghuhula at mga naniniwala sa mga agimat. So grabe, delikado po yun. Agimat, anting-anting, kinasusuklaman yan ng Diyos, pati yung pamahiin na kalimitan sa mga matatanda na pinapractice nila. So iwasan po natin yon kasi once na ginawa natin yon, kumakapit yung demonyo dun sa buhay natin. Kasi ayaw ng mga demonyo na hindi tayo makasamba sa kanila. Kaya nga anong ginagawa nila? Nasasamba sila sa pamamagitan ng mga pamahiin. Kaya nga yung natin, yung simbahan natin, binabawal talaga yung paglapit natin yung mga sa superstitious at idolatry na sa CCC 2110 na tinatalakay talaga ng simbahan na ang mga maling paniniwala sa mga bagay o ritual na parang may kapangyarihan na labas sa Diyos. Kabilang dito ang paggamit ng mga anting-anting, orasyon, dasal na hindi ayon sa pananampalatayang Kristiyano. So bawal na bawal po 'yon. So nasa CCC 21 to 38 ang pamahiin, gayon din ang pagtitiwala sa mga albularyo o ritual na walang basbas ng simbahan ay pagpalayo sa tunay na pagsamba ng Diyos. So total departure po 'yon sa harap ng Diyos. Kaya nga po, iwasan natin. Mas maganda bumalik tayo sa turo at tunay na aral ng simbahang Katolika. Bakit? Ang dami ngayong mga Katoliko na sumusunod sa batang healer, mga albularyo. Alam niyo, nung pagsabi ni Padre na huwag kayong magpagamot sa albularyo kasi yung kapangyarihan nila ay galing sa demonyo, para silang putakte na tinirador. Nagsipaglabasan na ngayon ang mga albularyo. Kapag nakita nyo yung FB ngayon sa wall sa FB, ang dami ng mga albularyo na nasipaglabasan na hindi naman sana ito active sa FB. Nasipaglabasan na sila at nagre-react na. So tama talaga ang sinabi ng Biblia na kapag nasaktan yung mga demonyo, kaya nga sa Santiago, saan nga yung bro Junring sa Santiago na labanan natin yung mga demonyo at tatakbo yan sila. Yan, nagsisipag. Saan bro yun na yun? Santiago 7:6 ba yun? 4:7. Yes, 4:7. 4:7. Sign natin. Ito sinasabi dito. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Tatakbo yung mga diablo. Kaya nga yung nakikipagdebate ni Padre na albularyo, nasa na ngayon? Tumakbo. Bakit? Kasi alam ng mga higher ranking ng demonyo na nasa kanya, hindi natin yan kaya, bro. Buna tayo. Ganyan ang mga fallen angels kasi kapag nakakita talaga yan mga exorcist, nanginginig na yan sa galit at takot. Kaya nga tingnan nyo yung mga albularyo ngayon, grabe yung galit nila kay Padre Darwin. Pati nga sa amin nagpo-post na kami na sunod-sunod yung mga post na namin, yung comment namin about sa anting-anting at sa mga albularyo, tinatawanan lang ng mga membro nila yung bersikulo ng Biblia. So doon sila nagre-rely sa mga albularyo na hindi nababalik daw ang Diyos, walang second coming.
No, tapos mas makasalanan pa kami kaysa inyo. So, anong sabi ng Panginoon doon sa mga tao na nagpapalayas ng demonyo? No, na nagpapalayas ng demonyo at ginagamit nila yung pangalan ng Panginoon. Nasa Matthew 7:21-23, bro, bro Vicente, anong sabi doon? Ito po ang nasulat. Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng mga kasamaan. So klarong-klaro na nagpapalayas din sila ng demonyo at saka nagpapagaling, nagagawa ng mga himala. Siyempre, kasi yung ranking ng albularyo, tingnan ninyo, kapag yung albularyo sikat, tapos yung iba hindi sumisikat dahil mababa yung rangko ng abiyan nila. Kaya nga kapag merong albularyo na daming pinatayo, matataas talaga yung abyan, yung mga fallen angels na nasa kanila. Kaya nga yung iba na mga albularyo, tikom ang bibig, hindi talaga nag-a-again sa kanila. Bakit? Alam nila yung kapangyarihan ng bawat isa sa kanila. Alam nila kung ano ang rangko ng mga demonyo na nasa kanila. Kaya nga, yung mga albularyo na matataas yung rangko, sila ang sumisikat ngayon. Pero tingnan natin, pagka nagamit na nila yung kapangyarihan nila, kapag umabot na sa limit, tignan mo, magkakasakit yan. Ang dami na naming pasyente na albularyo na nag-surrender sa simbahan. Bakit? Sabi ng isang albularyo na for 41 years yata yun, naging albularyo siya. Sabi niya, bro, hindi ako makatulog. Hindi na talaga ako makatulog. Bakit? Kasi parang aligagaan ako, mainit, tapos marami na akong naririnig, mga ganito, ganyan. Alam mo, pagkatapos na-exercise siya ni Padre, nakatulog na siya ng maayos. Maganda na yung tulog niya, yung pakiramdam niya. So grabe, sabi niya, bakit ngayon ko pa ito na-experience, Padre, na hindi ko talaga na-experience yung maganda yung tulog. Ganon yung mga albularyo. Kaya nga, tignan mo yan, tamlay na. Kasi dinudumog na yan ng maraming mga pasyente. Pero tignan mo yung mga Katoliko na pumupunta doon, halos tuwang-tuwa doon sa mga albularyo kasi binibigyan. Hindi ko alam kung binibili ba nila yung mga agimat. Tapos meron pa yung binibigay na bawal ang ganito, bawal ka kumain ng dugo. Yung mga bawal na yan, yun ang nagpapalakas ng kapit ng demonyo sa iyo. Yung sinasabi nila, huwag kang magmura, part yan ng ritual. Akala natin na okay pala tong albularyo na to kasi sinabihan talaga ako na bawal magmura kapag meron kang anting-anting na yan. Bakit? Kasi once na sinabihan ka ng albularyo na bawal magmura, nakukumpleto yung ritual sa mismo na pinapagawa ng albularyo na blasphemy mo sa Diyos. Kasi bakit? Sinabi niya, bawal ka magmura kasi na meron kang agimat na yan. So anong ibig sabihin? Doon ka sa agimat nagre-rely. Kaya nga doon ka nag-o-offer ng parang huwag kang magmura doon sa mga demonyo, hindi sa Panginoon. Akala natin sa Panginoon yon, pero hindi pala. Kaya mag-ingat po tayo na, ay, maganda talaga yung albularyo kasi nakakatulong, bawal magmura part yan ng ritual para ma-blaspheme yung Panginoong Diyos. Bakit? Kasi meron kang agimat kaya nga bawal ka magmura. Sa Diyos ka ba sa Diyos mo ba yan inoffer na bawal ka magmura? Hindi. Doon sa anting-anting mo, doon sa demonyo. Kaya nga yung may pinasurrender na mga agimat doon sa office, anong sabi ng demonyo doon sa isang possess? Kuhanin mo, nakawin mo yung tirahan namin na sinurrender mo kay Darwin. Hindi yan nagpapadre. Doon kay Darwin, kuhanin mo kasi wala na kaming tirahan. So ganun din yan sa mga pamahiin na once na meron kang pamahiin na yung mga demonyo, kumakapit yan, namumugad yan sa iyo. Kaya nga, the more na marami kang pamahiin, the more yung attachment ng demonyo sa iyo,
ma-oppress ka na at magbabago na yung buhay mo imbis na hindi ka yung kalma ka lang, ngayon magagalitin ka na, mainitin na yung ulo mo, para ka nang parang hindi mo na maintindihan yung sarili mo. Once na magamit mo na yung kapangyarihan ng demonyo at umabot na sa limit, wala ka talagang magagawa. Ang dami ng oppression talaga mangyayari sa buhay mo. Kaya ang daming albularyo ngayon na umabot na sa limit yung kapangyarihan na binigay ng demonyo, sila na'y magkakasakit. Totoo yan. Ang dami ng testimony ng mga albularyo na sumurrender doon sa office. Yun lang ang sagot natin, Bro Vicente Emiliano.